Mga sangkay, inuulan na po ngayon ng tanong ang China ng international media kaugnay po sa kumakalat mga sangkay na sinasabing nagbabadyang panibagong pandemic na paparating na nagmula di umano sa China. Naku, pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil ang China tinawag po itong fake news. Alright? So tingnan po natin. What's up guys? Kamusta po kayong lahat? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Happy New Year everyone! Happy New Year sa lahat po ng mga solid Sangkay na nanonood. And I pray mga Sangkay na lahat po tayo ay pagpalain lalo ng ating Panginoong Diyos sa taong 2025. And I'm back mga Sangkay. Ako po ay nandito muli sa ating studio. Nagbabalik po tayo after po ng celebration ng New Year. At eto na nga, panibagong taon, panibagong topic tayo mga sangkay. Nagiging usap-usapan po itong panibagong pandemic na paparating na ako po ay nananalangin na ito po ay hindi totoo at kung totoo man, wag sana umantong sa pandemic. Kasi sinasabing may kumakalat daw po ngayon doon sa China. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku po, malapit po natin marating ang 1.4 million subscribers. Parami po tayo ng parami mga sangkay. Paangat po tayo ng paangat. Sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe. Ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Happy New Year everyone. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Ngayon ito kasi mga sangkay, dininay po ito ng China. Nung kumalat, actually nagsalita po dito ang Pilipinas, ang gobyerno ng ating bansa. Kaugnay dito sa sinasabing kumakalat daw po na bagong karamdaman from China. Pero mga sangkay, ang sabi lamang po nila, hindi pa raw po nakukumpirma. Pero hindi pa po nila sinasabing ito ay fake news. Pero mga sangkay, ito kasi, ang nagsiwalat po nito ay international media. Ayan po yung wayon po yung nagsiwalat dyan. At isa pang, marami po mga balitaan from international media ang nagsiwalat nito. Kaya nga po, dito mga sangkay, ito yung tanong nila. Why is China silent on new COVID-like outbreak? So, kaparehas daw po ito ng nakaraang pandemic. Bakit daw po ang China ay tahimik? At eto nga po, tinawag pa po nila itong fake news. O, tingnan po natin. Tinawag na fake news ng Chinese Embassy sa bansa ang kumalat sa social media na may panibagong epidemya sa China. Kasabay po nito, pinawi rin ng Department of Health ang pangamba ng maraming Pinoy, lalo na't wala rin namang binabalita ang World Health Organization. No, walang binabalita yung World Health Organization, pero binabalita po ito ng international media. Ayan po yung patunay dyan, mga sangkay, no? O, tuloy natin. At sa gitna nito, payuhan ng DOH sa publiko, huwag magbabahagi ng artikulo mula sa mga kaduda-dudang website o online sources. Ito, tama rin naman. Tama na huwag magbahagi ng mga balita, mga sangkay, sa mga kaduda-dudang website. Pero, pag galing ito sa international media, kagaya po ng mga pinagkukunan natin ng balita, yan po, mga sangkay, ito po ang ating paniwalaan. Galing po mismo ito sa international. Diba? O, tuloy natin. Pang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon, magbabalita si Mads Villar Moratilio. Mismong ang embahada na ng China sa Pilipinas ang nagsabi na fake news o walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon sa social media patungkol sa sinasabing epidemya umano sa China. Ayon sa source mula sa Chinese Fake news daw yan ha, pero mamaya titingnan po natin sa international media. Embassy, business as usual ang sitwasyon sa China at wala rin silang iba pang impormasyon patungkol sa sinasabing virus na ito. Una rito, kumalat sa social media ang balita na napupuno na umano. Okay, ngayon, eto na. Sabi nila fake news, di ba? O ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. Mula po ito sa Wayon. Ayan po, sila po yung, actually, ang daming balita po tungkol dyan, mga sangkay. Pero kukunin lamang po natin yung iba sa mga impormasyon
tungkol po dito. Bakit daw po tinatago o bakit silent o tahimik ang China sa outbreak na ito doon sa kanilang bansa? O, tingnan natin ha. Ulitin ko, hindi po ito sa kung saan lamang pong social media, kundi galing po mismo ito sa international media. Shifting focus for now. Our next story begins with a critical question. Critical question. Why is China Bakit ang China silent on the new virus outbreak in the country? 5 years after the Wuhan virus brought the world to a standstill, a new mystery virus outbreak has sparked concern about another epidemic emerging from China. Beijing's silence, in a way, is not helping the situation. China is reportedly witnessing a rise in respiratory illnesses, including human metapneumovirus, also known as HMPV. Yan po ito po yan, HMPV. What is HMPV? It's a respiratory illness that can infect people of all ages. It's the most common in children, raising further public health concern. As for what the symptoms are, the symptoms Ito yung symptoms niya, mga sangkay. reportedly include cough, fever, runny or stuffy nose, So, halos walang pinagkaiba, mga sangkay, sa naunang pandemic. sore throat, wheezing, shortness of breath, and rash. HMPV transmits through direct contact with someone who has it or from touching things contaminated with the virus. In other words, the virus can spread by coughing and sneezing, shaking hands, hugging or kissing, touching surfaces or objects like phones, So, dyan po nakukuha, mga sangkay. door handles, keyboards, toys. Which brings us to the question of who is at risk from the virus. Children under the age of 5, Okay, yan po mga bata under the age of 5, older adults over 65 years of age, individuals with weakened immune system. So, kapag mahina immune system mo, tatamaan ka raw po neto, mga sangkay. Okay, diretso tayo dito. published in Lancet Global Health in 2021, 1% of acute lower respiratory infection-related deaths in children under age 5 can be attributed to HMPV. In fact, health experts have expressed concern about the spread of the virus. Reportedly, China's health authorities say that the virus is spreading across the northern regions of the country. Northern region ng kanilang bansa, doon daw po ito kumakalat. The Chinese Center for Disease Control and Prevention reportedly has confirmed that northern China Kinumpirma. is the worst affected. Areas surrounding China are reportedly implementing strict monitoring measures. Hong Kong, for example, has reported very few cases. According to South African Broadcasting Corporation, SABC News, Japan's health authorities are actively monitoring the issue. It's because following a significant influenza outbreak, Japan reported thousands of cases nationwide. According to Japan Broadcasting Corporation, over 94,000 flu patients were reported in 1 week Grabe. leading up to December 15, and that is across 5,000 hospitals and clinics throughout the country. Grabe. Ganyan po karami, mga The sangkay. total number of cases in Japan for the current season Sa Japan has naman now po ito. reached 718,000 reportedly. As for India, it is reportedly monitoring the situation and is also in touch with international agencies. The National Center for Disease Control, NCDC, is closely monitoring respiratory infections and seasonal influenza cases. The outbreak has heightened awareness about the need for preventive measures, especially since no vaccine exists Wala pa pong vaccine to, mga sangkay. for HMPV. And this is despite the fact that the virus was first detected nearly 2 decades ago. Currently, there is no vaccine or effective medication against HMPV, and treatment is mostly focused on alleviating symptoms. And that is why health experts are urging vigilance and adherence to public health guidelines.
to limit the spread of the virus. The common people have been advised by the authorities to So wash ayan mga sangkay, maghugas daw ng kamay, iwasan ng paghahawak sa iyong mukha, gumamit daw po ng mask sa mga crowded na mga lugar, palaging pananatili sa mga tahanan kung mayroon pong karamdaman. So halos kaparehas po mga sangkay sa nakaraang pandemic. No? Ngayon, dito sa bansa natin, pinalabas nga po, siguro, gets naman po natin yon para hindi po magpanic yung mga tao. No? Sinabi po nila na unconfirmed, hindi daw po kumpirmado. Meron ngayon mga sangkay, kita nyo, international media po yan, mga nagbabalita, ayan, mga sangkay, about po dyan. So, ngayon, ewan ko kung ano po ang magiging reaction nito mga sangkay ng iba. Alam ko, sabihin ng iba na fake news kasi sinasabi po ng dito sa bansa natin, di ba? Fake news daw. Pero ito, mula po sa international media po ito. Wow, yun, no? Malabo po maging fake news po yan. So may surge po talaga. Dumadami daw doon sa China. Di ba? Dumadami daw. Lalong-lalo na po sa northern part ng China. Well, ano po ang inyong opinion? Galing na po ito sa sa international media. Bakit nga ba tahimik daw ang China tungkol dito? At bakit parang tinatago nila ang nangyayari? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.